Hello, what's up? So, random vlog lang po ito, no? Medyo windang lang ako sa recent na Meralco bill namin from 8,000, then umakyat ng 13, 14, tapos yung pinakahuli yata around 15 to 16,000. And then, this month, ang bill namin is to 20,000 kulang-kulang. Alam ko nasa 19,000, something like that. And for the past 1.5 month, going 2 months na, nagtipid na kami, nagbago na kami ng lifestyle dito. Dati yung aircon, laging 16 to 18. Hindi yan nakakaranas na mag 20. And then suddenly, nitong huli, ito nga nung going to 2 months, almost 2 months na, is minemaintain na namin sa 24 to 25 degrees Celsius lang ang aircon, okay? Yung isang aircon dito is 24/7, so expected ko talaga yes, dapat maglaro yung bill ko around 10,000. Ang laki na nun. And inverter pa po yun, 1.5 horsepower lang. Both inverter, actually lahat ng aircon ko rito, tatlo pala aircon ko rito, lahat ay inverter. And lahat sila 1.5 horsepower lang. Kasi maliit lang naman ang bahay ko eh. Kaya ng 1.5 horsepower ng mga aircon. And then, nag-switch din ako sa mga electric fan na 10 watts lang ang konsumo. 10 watts na compare sa dati, yung normal na mga electric fan at stand fan, naglalaro sa 60 to 80 watts. And kung industrial fan pa ang ginagamit is 100 to 20 watts. So that's big downgrade. 10 watts na lang na konsumo na galing sa 60 to 80 watts. Ang laki nun. So nagtipid kami sa kuryente. Nagpapatay na ng ilaw. Dati lahat ng ilaw bukas. Ngayon, dalawa na lang ilaw na bukas na lagi. And then, ano pa? Yung computers ko, dalawang computers ko is pinapagana na ng solar. Kasi I switched to plug and play setup. Pakita ko sa inyo saglit. See that? Yes. Yung aking PC, that PC, yung setup na yung dual monitor PC, ay pinapatakbo ng dalawang power station na nakakonect sa portable solar panel sa labas. Imagine my surprise na imbes na bumaba for the past almost 2 months na, imbes na bumaba yung aming bill, tumaas pa nga ng 20,000. What's happening, Meralco, diba? Napipredict ko na kapag hinayaan ko to, pinagpatuloy ko to na ganito na lang, na aasa ako sa Meralco, sa awa ng Meralco, kung mayroon pang may mga awa dyan sa Meralco, na feeling ko nang i-scam na lang itong mga to, para naging legal na magnanakaw na itong mga to kasi may approval ng gobyerno, aakyat pa yan, 25, maybe 30K, and hindi ko na kayang suportahan yung kuryente na yon. And kakainin na nun ang pati budget namin sa bahay, pagkain, pati yung racket ko is kailangan na rin mag-ambag sa aking kuryente. Parang yun na lang, si Meralco na lang ang bubuhayin natin, di ba? I'm sure marami yan kasi kasali ako actually sa Meralco complaint group ng Facebook. Doon, grabe, yung mga anomalya ng Meralco, ang dami nagko-complain doon. Iba doon from 20,000 naging 100,000, 80 to 100,000 na yung bill. So, ang iba gusto na talagang sumugod sa Meralco para lang i-complain yung ganong sitwasyon. Now, in my case, siyempre, habang hindi pa ganong kalala, nag-research na ako about solar. So, ito yung pinagkaabalahan ko lately. And this one is for 48 volts, 6.2 kilowatts. And nakuha ko siya ng naka-sale po, 15,600 pesos. So yun, I started with this 20,000 actually original price, and then nakita ko nag-sale. So ano na lang siya, around 16,000 sabihin natin. So malaking bagay na yun kasi yung unang napagtanungan ko na manual setup siya, yung talagang DIY lang, meron dito malapit sa akin. Kasi hindi ko naman to forte, ibang uri ng technician to, ibang field to. So I can't assemble for my own. Although may idea ako, naintindihan ko ng konti yung solar setup, pero wala akong tiwala. This is usapang kuryente and masyadong mahal yung mga parts para mag-experiment ako, at pag nasira ako is talagang iyak ako, iyak tawa na lang. So dun na lang ako syempre sa mas maalam, naghahanap ako ng mas maalam. Meron dito sa amin malapit, kaso nga lang yung sa kanya yung inverter lang yun, na inverter is 38,000 and 4 kilowatts lang, 38,000 na. This one is 6.2 kilowatts. Pwede rin siyang gumana actually kahit walang battery, direct sa solar at saka diretso na sa appliances nyo. And yun nga lang, hindi siya kilalang brand. Obviously, this is YNH. Yan, pakita ko sa inyo sa screen. This is just YNH na brand, and sobrang konti lang nang nag-vlog nito, and most of them, although sabi naman goods, pero of course hindi siya sikat, so medyo ako. Pero may nagsabi kasi sa comment section, parang sabi is Anern, parang siya, kagaya siya ng quality ng Anern. I don't know. And actually hanggang ngayon hindi ko pa siya tinetest. 2 weeks na yata siya ngayon doon sa isang room, nakatenga. And a few days ago, bumili naman ako ng battery na 48 volts, 100 amps. 1 cycle pa lang. I'm not sure kung second hand may tuturo. Siguro second hand yun kasi may 1 cycle na konsumo. And then, kanina, nagpa-deliver na ako ng mga solar panels. Ito. You know. Yan. So, ito naman ibang mga parts. Sorry. Yan.
resibo ko umabot sa 68,000. 67, going 68,000. So, yeah, ito yung mga paraphernalias, mga materials pa na iba para i-mount yung solar panel sa taas. And bala ko full installation na makukompleto ko na lahat ng materials. May nakausap na ako isa pa, na installer, tropa naman, isang tropa. Siya ang mag-i-install. Ako lahat bibili ng mga materials. And ito na ngayon. Malapit na ako doon. So gusto ko lang muna kayong i-update dito, and from here on out, i-ano ko na siya, i-vlog ko kasi hindi ko binlog nung una kasi hindi pa ako sure kung gusto ko siya ituloy na. Bala ko is isa lang muna, yung inverter lang muna, then battery. But turns out nagkaroon ng parang naging erosion, naging domino effect na umpisahan ng bumili ng isa, ngayon tuloy-tuloy na. Pero yun nga, mag-uumpisa lang muna ako sa 100 amps kasi gusto ko lang muna siya mapagana. And yung magiging setup ko is around 6,000 watts naman. So I think kaya nung dalawang aircon sa maghapon. Sa gabi is yun, doon ililimit na lang na part. Probably doon ko siya ibabalik sa Meralco na connection sa gabi na lang para at least meron pa rin, malalamig pa rin ang kwarto, ang bahay, buong bahay para sa mga anak ko. Okay, at may mga alaga din ako dito na hindi pwede mainitan. So yun, dito mag-start. From here on out, I think I'll be vlogging this. So I hope panoorin nyo and samahan nyo ako rito. Sa Monday, start na kami. Pero yun, umorder pa ako. Yung ibang wala, in-order ko na sa Shopee. Like this one, yung parang PVC slot cable. Yeah, in-order ko na yan kanina para makumpleto ko na ngayong weekend. And then sa Monday, maumpisa na. And this PVC molding naman, this one, yan. Yan yung isa sa mga ito yung in-order ko sa Shopee. Yung iba, binili ko talaga sa mga tindahan. Yung isa sa yung mga solar panels sa Quiapo. And to give you heads up, papunta na tayo. Ang price actually na nagagastos ko na, ito yung computation ko na so far, is naglalaro na ng 113,000 para sa mga materials, and yung 20% kasi yun yung usapan namin nung mag-i-install. To 20% ng total gastos ko, yun ang ibabayad ko sa kanya. Okay? So yeah, medyo may kataasan, but of course magaling po naman ito and tested naman na. And ang binabayaran ko rito actually hindi lang yung service niya, yung skills. Napakataas po talaga ng presyo ng skills ng mga tao, yung mga pinaghirapan nila at knowledge nila. Yan po yan, kasi ganyan din ako pag naniningil ako sa skills ko. Pag nagkukumpuni ako ng mga network, ng mga companies, so on and so forth, malaki din naman ang singil ko. So naiintindihan ko na yung skills ni Kuya is, yeah, kahit actually very discounted na yan kasi ang normal price niya is 30 to 40% yata sa normal na kliyente. Pero dahil tropa ako ng tropa niya, 20% yung makukuha kong ang kailangan ko lang bayaran. 20% total ko na gastos. So, more or less, lalaro ako ng 150,000. Matatapos ko. So, 150,000, makukompleto ko yung 6.5 kilowatt na capacity ng solar setup. So, yun. Anyway, balikan ko kayo pag Monday na maybe or basta samahan nyo na lang ako kung gusto nyo lang naman. And sa mga interesado dyan, curious kung magkano ang gastos ng solar, ito yun. Okay? Ito yung magiging gastos na paghahandaan nyo, okay? And actually, ito yung pinakamababa if I'm not mistaken kasi sa battery nakamura po ako. So battery usually, price ay naglalaro sa 30,000 to 100,000. Pero 100 amp hour lang naman, and parang ang nabilhan ko ay parang, I don't know, kung reseller siya or something, or factory yung pinagkukuhanan niya or siya mismo nag-assemble. I don't know. Pero nakuha ko lang yung 100 amp, 48 volts, 100 amps ng 20K. 25K siya actually. Kaso nagkaroon kami ng issue na nagkamali siya. Actually, originally, mas mataas ang capacity na in-order ko kaso nagkaroon ng problem. So, bilang pakonsuelo, na binenta na lang niya sa akin yung 100 amps na natitira, pero sobrang heavily discounted na talaga na 20K na lang. So, that is why umabot sa 113,000 pa lang, hindi pa kasama yung labor. And may minor ako ng mga kulang, and probably umikot nga siya ng 150,000 in total pag natapos na talaga tong setup na to. Okay? Yun lang, idea kayo. Para sa buong computation, later ipapakita ko sa video pagka natapos na talaga, pagka na-finalize ko na lahat ng gastos, papakita ko sa inyo dito sa screen kung ano yung total niya. Okay? For now, ito na muna yung update ko para sa solar setup na project ko. Okay? So, ayun. First day na paggamit ko nitong inverter. Okay, so meron tayong 343 volts. Ang konsumo ko ngayon kasama, dalawang aircon, isang computer, tapos 5 ilaw, isang maliit na freezer. Yun yung mga yan. So 1.6 kilowatts sabihin natin. And hindi ko siya kinabit sa battery
Kasi gumagana po itong inverter na to from YNH na kahit walang battery. So tinanggal ko muna siya, tingnan ko kung nag-work siya ng ganon. So gusto ko lang i-check-in sa Meralco, i-compare. Currently meron tayong 344 volts from solar. Okay, nakaset currently ito sa solar, utility or Meralco. Solar, Meralco, then battery. Since tinanggal ko na yung battery, okay lang yun. Kasi pang last naman siya na option. Solar, Meralco. Okay? So currently 344 volts and 160 kilowatts. Okay, malinaw? Ngayon, tingnan natin yung actual ko sa Meralco. Punta natin yan. Point lang siya. 0.300 watts. 0.3. So, mga 300 watts lang ang konsumo sa Meralco. Yeah, 0.3. 0.3 lang. Ang oras ngayon ay alauna, kanina 12. Kanina actually mga 9 a.m. onwards, ang konsumo ay ganyan pa rin, 1.5 kilowatts to 1.6. Pero yung sa Meralco is nasa 0.4 to 0.5. So, ano pa rin. Ngayon nag-alas 2, ngayong patak ng alas 12, alauna bumaba na sa 0.300. So, basically, ang solar, ang nabibigay ng solar ay 1.2 kilowatt hour na konsumo namin. Wala po yung battery. Okay, so pagka kinabit ko na yung battery, syempre iba pa yung story doon. Okay? Pero for na, gusto ko muna siya i-observe ng solar lang muna the whole day, and gusto kong tingnan sa Meralco, so on and so forth, kung ano yung fluctuation. Okay, ito applicable lang itong test ko kasi gawa ng maganda yung araw kasi ngayon. See that? Maganda kasi yung araw ngayon. So yeah, gusto ko lang siya observe kung gaano ka-reliable ang YNH ng walang battery. Okay, balik ako kayo, update ko kayo later. So ayun, finally fully set up na itong solar ko. Pakita ko lang sa inyo. Yun. Yeah, okay. So lahat po ito, konting what you call this, konting summary. Lahat po ito total is 150k, kasama na yung 20k na binayad ko sa installer, which is very good. Alam na alam niya ang ginagawa niya and solid, and wala akong nakikita mga issues like nag-iinit ba o nagwo-warm, walang warm dito. So currently nakikita nyo, currently nagwo-work is solar and battery. Kapag gumabi na or talagang humina na, humulimlim or something, lilipat po yan dapat sa Meralco. And which is tested ko na kasi yung unang 2 days, kung maalala nyo sa previous clip, is walang battery. Tinrest ko siya kung in 2 days kung gagana siya na walang battery, solar lang and Meralco, which is good. Gumagana nga talaga tong YNH na to. Maganda ang pagkakagawa nito. Hopefully magtagal. Yun lang, sana magtagal. Built-in na rin po kasi yung mga switch niya, yung mga fuse. Yeah, so may takip naman siya actually. Tatakpan ko na lang mamaya, babalik ko to. So yan, again, lahat to brand new except sa battery na second hand. Yan, second hand po yan. 20k ko lang siya nabili. 100 amp hour na 48 volts. 48 volts, 100 amp hour yan. Kung interesado kayo sa mga pinagbilhan ko nito, iwan ko link sa video description, okay? Tapos yung solar panel naman, again, brand new din yun. Sa Quiapo ko binili sa LNS something. Iwan ko na lang din yung Gmaps naman, yung Google Maps link nila para kayo na rin pumunta kayo doon, makabili kayo. I believe meron silang bago na 610 watts na solar panel, nasa 5.5 lang yata. Pero pag nagtaas yun, hindi ko na alam kung magkano. Pero huling tanong ko, naalok niya kung gusto ko nung 5.5. Kaso ang computation na kasi na ginawa ng installer ko is for 650 watts, not for 610 watts. So 650 watts po ito, 8 piraso. Lahat brand new. Again, second hand lang dito ay yung battery lang. So yan, hopefully ma-ROI na ako within a year. Okay, hopefully mag-ROI na ako within a year. Kasi again, 18 to 20k na ako ngayon, and magtataas pa daw si Meralco ng another piso sa September. So possible na yung 20k ko is tumaas pa yon. So I think very timely po na nagpakabit na ako nitong solar ko ng 6.2 kilowatts, 48 volts. Again, this is ATS, off-grid, semi-off-grid, hybrid, basically hybrid siya kasi off-grid to. Technically, hindi ako gumagamit ng net metering. Basta pagka wala ng solar at wala ng battery, automatic sa ATS, isi-switch niya na yan sa Meralco. And actually, inverter din. Switch. I'm not really sure. Again, hindi ako expert dito, kaya nga nagpa-installer na lang ako. But I believe, automatic na yan. Madidetect na ng both ATS and the inverter kung kailan mag-switch sa solar and sa Meralco, and even the battery. Pero yun nga, trusted ko naman yung installer, as in highly recommended. Kung gusto nyo sa kanya rin magpakabit, mga taga Calamba, Cabuyao, Santa Rosa din yan, within Laguna or even Manila,
may sasakyan naman si kuya Kumpleto po sa gamit si kuya. Hindi ko kayo mag-alala. Kahit malayo kayo, wag lang siguro tawid dagat. Pero depende rin, baka pumayag din yun. Basta maganda yung bigayan. Yes, pupuntahan kayo na. Magaling yun. Highly recommended. Iwan ko din yung page niya kung gusto niyo. Taga dito lang din yun sa amin malapit. So that is why. And friend of friend. Ngayon, friend na rin kami ngayon. So, napakabait po. Napakabait po ng installer ko si Kuya Darcy. Shoutout again kay Kuya Darcy. Hopefully, ROI na to within a year. Solid na yun. Actually, baka nga hindi lang ROI. Baka nga 10 months ROI na rin ako Kasi magtataas na ulit si Meralco. So, yung 20k ko in 1 year, 200k yun. Nagastos ko ng total dito kasama installer na 20k. Yung installer ko, bayad ko sa installer, service ng installer ko, 20k is lalaro siya sa 150k. I think, ROI ko na to within maka 10 months kung hindi magkaka-issue. Hindi naman nang magiging magkaalaman Yung quality naman ni YNH, kaya ba niya? Ano siya ka quality kung kaya niya magtagal. Pero for now, totoo ako na ang daming feature ng inverter na to. Pwedeng walang battery, pwedeng may battery. Good job dito. And 15k, sabi natin 16k kasi may putal 16k lang to. My God, I think sulit to kung high quality to at magtatagal to na ilang taon. Kesa yung unang mga inquiries ko kasi sa ibang mga installer, yung mano-mano installer, 38k, 24 volts pa lang yun. And 4.2 kilowatts. This one is 48 volts, 6.2 kilowatts. Inverter pa lang yun controller pa lang. So ang laki ng difference na, ang laki din agad ng natipid ko. So buti na lang, nag-research talaga ako, nagtsaga ako. And finally, I came up with this, 150k. Second hand, ang second hand lang ay yung battery. Okay? Anyway, update ko kayo after 2 months siguro kung kamusta yung Meralco ko and kamusta yung quality niya or kung nagka-issue or anything. Siguro ganun na lang. Pero for now, ito po yun. Kung interesado kayo sa mga pinagbilhan ko, hindi po sponsor ni isa dito. Walang sponsor. So, kung interesado lang kayo, iwan ko yun. Kung hindi kayo interesado, okay lang nga. At least nabigyan ko kayo ng idea. Okay? This is not sponsored. Sinishare ko lang sa inyo itong journey ko. Medyo stressful din actually kasi ako lahat ang bumili. Ako lahat ang naganap. Ako ang nag-asikaso. Yun yung issue. Hindi pa ako installer niyan. Imagine ko ako pa yung installer. Marunong ako mag-install. Siguro mas stress ako ngayon. For now, okay na muna yan. Okay? So again, this is again my 48 volt 6.2 kilowatt solar setup. Off-grid, semi-off-grid, hybrid. I'll talk to you again soon. I'm out. Battery at display, gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey! Walang bias, walang arte, tapat kung magbigay ikot man ang sagot.